At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia. Dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Heto na naman ang Lola Sela ninyo at magkukwento na naman sa inyo. Ang kwento ko ngayon sa inyo ay tungkol sa isang dalaga na inapi-api ng kanyang mga kamag-anak. Pero hindi man lang sumagi sa isipan niya ang manghinanakit sa kanila. Mga apo, yan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Celia, apo. Celia. Lolo Gusting, bakit po? Celia, nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Pakikuha mo yung isang maliit na bag sa ilalim ng katri ko. Ha? Opo, Lolo. Lo, ito ba yung sinasabi ninyong maliit na bag? Oo, apo. Yan lang ang maipamamana ko sa iyo. Dahil alam kong napakabait mo, apo. Gagamitin mo yan sa pagtulong sa iyong kapwa na nangangailangan ng tulong. Ha? Ano po bang laman ng kahon na ito, Lolo? Saka mo na lang malalaman kapag wala na ako, apo. Huwag kayong magsalita ng ganyan, Lo. Mahaba pa ang buhay niyo. Hindi na, Celia, apo. Makinig ka sa mga sasabihin ko. Ang bahay na ito ay ipamamana ko sa iyo dahil ikaw ang nag-alaga sa akin habang nasa higaan ako. Tandaan mo, apo, manakaw na ang lahat ng laman ng bahay na ito. Huwag lang ang laman ng maliit na bag na yan. Celia, apo. Lo, tatawag po ako ng doktor. Huwag na. Ikaw na bahala na magsabi sa tiyahin mong si Clara at sa asawa niyang si Generoso at ang pinsan mong si Sheena. Tandaan mo, buksan mo ang bag na yan kapag nailibing na ako. May mga karagdagan pa akong bilin sa iyo na nakasulat sa loob ng bag na yan. Lolo, tatawagin ko pong Iday. Huwag na, apo. Hindi na nila ako maaabutan. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, apo. Mahal na mahal kita. Nailibing na nagmaayos ang abang puldo at kami ang gumastos ng lahat ng kinailangan. At ang bahay dito ay plano ng aking asawa na ipagiba dahil luma na at magpapatayo tayo ng bago. Kaya maghanap na kayo ni Celia ng malilipatan ninyo at tirahan. Ha?
Pero wala kaming alam ni Celia na malilipatan, Clara. Abay, problema ko pa ba yan? Problema nyo na yon. Clara, huwag naman sanang ganyan. Maawa ka sa amin ng pamangkin mo. Maawa? Bakit? Daawa ba kayo sa amin? Dang pinalayas kami ni Itay sa bahay na ito? Gustong gusto ninyong mag-ama, di ba? Nagkakamali ka, Clara. Sa katunayan, pinakikiusapan namin siya ni Celia na pabalikin na kayo dito. Kaya lang talagang ayaw niya. Sino galing? Hindi ako naniniwala sa'yo. Kaya maghanap na kayo na mag-ama ng matitirhan ninyo. Bibigyan ko kayo ng ultimatum. Sa loob ng 1 linggo, dapat hindi ko na makikita ang pagmumukha ninyo dito. Naintindihan mo? Oh, Clara, nakikiusap ako sa'yo. Kung palalayasin mo kami, wala kaming matitirhan. Alam mo naman ang estado ng aming pamumuhay. Wala nang mahabang usapan pa. Basta lumayas na kayo rito sa ayaw at sa gusto ninyo. Ha? Paaalisin na tayo sa bahay na ito, Itay. Oo, anak. Yan ang sinabi ng tita Clara mo. Pero ang sabi ni Lolo Gusting, sa akin daw ipapamana ang bahay na to. Wala na ang lolong gusting mo, anak. Kaya wala tayong magagawa. Itay, may karapatan po akong ipaglaban ang para sa akin. Wala na tayong magagawa, anak. Sino ang lalapitan natin? Marami silang kilalang matataas na tao. Tayo wala. Kaya aalis na lang tayo dito. Maghahanap ako ng malilipatan natin pansamantala. Napakasama naman nila, Itay. Noong buhay pa ang lolo, hindi man lang sila pumunta dito para kumustahin ang kalagayan niya. Ngayon, sila pa ang masusunod. Tulad ng sinabi ko sa iyo, anak. Wala na tayong magagawa. Maimpluwensya sila. Itay, bakit nila ginagawa to sa akin? Bakit? Tahan, anak. Ang mabuti pa, ihanda mo na ang mga gamit mo. Kapag nakahanap na ako ng pansamantalang lilipatan natin, aalis na tayo sa bahay na ito. Mami, kailan tayo lilipat sa lumang bahay? Ipaparenovate pa yon ng daddy mo, Chena. Iha. Lumang-luma na kasi. Baka mabagsakan tayo ng kisame kapag lumipat na tayo doon kaagad. Paano sila Celia at Tito Puldong? Sinabihan ko na si Poldo na maghanap na siya ng ibang malilipatan dahil ipaparenovate natin ang bahay. Ibig niyong sabihin, babalik pa sila doon kapag natapos ng iparenovate ang bahay? Hindi na iya. Matagal na panahon na silang tumira doon ng libre. Di tulad natin na nagbayad tayo ng renta sa apartment na ito. Kaya tayo naman ang makinabang sa bahay na yun. Ang siya nga pala, Mami. Malapit na akong magtapos sa pag-aaral ko. Ilang buwan na lang ang hihintayin. Alam ko, Iha. Pagbutihin mo dahil may pagsusulit ka na magsusugi. Kailangan maipasa mo. Opo, Mami. Pagbubutihin ko ang pag-aaral ko para makapasa ako kaagad sa physician licensure exam para maging ganap na doktor. Sige, Iha. Tapusin na natin ang kumain para mabisita natin ang lumang bahay at mapalayas na ang mag-ama doon.
Sina, uwi ka na ba? Oo naman, Danny. Bakit? May sasabihin ka ba sa akin? Pwede ba tayong dumaan sandali sa food chain na nasa tapat ng university? Bakit? Ililibre mo ko? Siyempre naman. Oh, sige. Tara na. Tumawid na tayo kaagad sa kalsada. Dahil gutom na rin ako eh. Siya nga pala. Congratulations. Matatapos ka na rin sa kurso mo. Congratulations din sa'yo. Magtatapos ka na rin, di ba? Ano ka ba? Sheena, Oh, bakit parang malungkot ka? Gagraduate ka na rin, hindi ba? oo, pero hanggang ngayon hindi ko pa alam kung may pag-asa ba ako sa'yo. Wala. Naku naman to, sabi ko naman sa'yo eh, na saka na natin pag-usapan yan. Saka na natin pag-usapan kapag nakapasa na tayo sa physician licensure exam. Sige, hindi kita pipilitin. Maghihintay ko si Sheena. Oh, nandito na tayo sa food chain. Pasok na tayo. Ilibre mo ako, di ba? Ililibre kita siyempre. Halika na. Pumasok na tayo. Matagal nang nailibing si Lolo Gusting. Pero hindi ko pa nabubuksan ang binigay niya sa akin na maliit na bag. Ano kayang laman nito? Mabuksan nga. Ano to? Parang listahan. At sulat kamay pa ni Lolo ang mga ito ah. Ha? May lamang salamin sa mata. Aanin ko naman to. Malinaw pa naman ang mga mata ko. Masuot nga. May nakakasilaw na bagay sa loob ng bag. Hindi ako makakakita. Siya da iha. Malapit na pala ang graduation ko. Opo, Mama. Kailangan, kasama ko kayo ni Daddy sa araw na yun. Generoso. Narinig mo ba si Dami ni Sheda? Oo naman. Narinig ko. Daddy baka hindi ka makadalo. Pipilitin ko, iha. Sa wakas, matatapos ka na rin sa pag-aaral. At pagbubutihin mo, anak, dahil may haharapin ka pag magsubok. Sana maipasa mo ka agad ang physician licensure exam. Opo, Dad. Pinapangako ko po. Hindi ko kayo bibiguin. Siya pala iha. Kumusta naman yung manliligaw mo? Di ko pa siya sinasagot, Mami. Dahil may pangako ako sa inyo na hindi ako makikipagrelasyon hanggat hindi pa ako ganap na doktor. Maganda yan, iha. Tumutupad ka sa usapan. Oo naman, Mami. Kapag isa na akong ganap na doktor, pangarap kong magpatayo ng ospital. Maganda yung pangarap mo, iha. Pagbutihin mo at paghandaan mo ang susunod na pagsusulit. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para makapasa ako sa physician licensure exam. Pangako. Ano kang mo, Celia? Isang salamin ng
mata ang laman ng maliit na bag na ibinigay sa iyo ng lolo mo? Opo, itay. Aanhin mong salamin sa mata na yan. Hindi pa naman malabo ang mga mata mo. May salaysay doon ng lolo. Nagagamitin ko raw na tumulong sa kapwa. Pero hindi ko pa nabasa yung iba dahil kinain ng ipis yung iba eh. Paano ka makakatulong yan? Hindi mo na pala nabasa ang salaysay ng lolo mo. Sana, itay, mapanaginipan ko si lolo para matanong ko sa kanya kung paano ko gagamitin ang salamin sa mata na to. Sige, itago mo muna yan, anak. Saka mo na lang ilabas yan kapag alam mo na kung paano gamitin. Sige, mga kasama. Gigibayin na natin ang bahay na ito. Ha? Itay, kikibain ng bahay. Oo nga. Halika na, anak. Aalis na tayo. Bilisan mo. Sa palagay mo, Generoso, matatagalan pa ba ang pagre-renovate ng bahay na ito? Sabi ng ininyero, mga 2 hanggang 3 buwan matatapos ang renovation ng bahay na ito, Clara. Ganun ba? Medyo matagal din pala. Oo, sinabi ko sa kanila na ayaw kong substandard na gamit. Kaya materialis puwertes ang ginagamit. Malalagot sila sa akin kapag substandard ang gagamitin nila. Mawawala ng dating itsura ng bahay. Malayong maganda ang nakikita ko dito sa plano. Oo. Isa sa pinakamagaling na arkitekto ang nagdisenyo. Ay, nako, sa wakas, nabawi rin natin ang bahay dito. Sip-sip talaga ang mag-amag yun. Gusto ko na sana silang lumayas nang mamatay ang kapatid kong si Pasita. Pero hindi sila pinaalis ng itay. Mahal na mahal niya sila. Lagi siyang nagbibigay sa kanila. Pero sa atin, wala. Agrason niya. May kaya raw tayo. Kaya kahit hindi tayo bigyan pa. Huwag mo lang isipin yan. Ito, nandito na tayo. At atin na ang bahay na ito. Wala na tayong kaagaw pa. Kung makakapasada sa physician licensure exam ang anak natin, magpapatayo daw ng ospital. Pwede. Malawak ang naiwang lupa ni Tay. At walang ibang magmamana yun, kundi ikaw lang. Hindi kaya hahabol si Celia? May papalo hahabol. May alam ba siya sa batas? Wala, Clara. Kaya tulad ng sinabi ko, atin na ang mga naiwang ari-arian ni Tay. Oh, Sheda Iha, bakit? Anong nangyari sa'yo? Mami, tingnan nyo. Oh. Nandito sa social media. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ha? Nasaan Iha? Teka. Oo nga. Nakapasa ka sa physician licensure exams, anak. Isa ka na gayong ganap na doktor. Opo, Mami. At sa wakas, natupad din ang pangarap ko. Oo, Iha. Ikaw na si Doktora Sheda de la Hoya. Ngayon na ang una kong pangarap, Mami. At ang susunod ay ang makapagpatayo ako ng hospital. Matutuwa ang daddy mo dito kapag dalaman niya. Opo, Mami. Isusurpresa ko siya. Masayang masaya ako, Mami. Ako rin, Iha. Masayang masaya din ako para sa iyo.
Celia, anak. Hospital pala itong ipinatayo ni Sheena dito. Opo, itay. Wala na, anak. Kinalimutan na tayo. Inangkin na nilang lahat ang ari-arian ng yumaong lolo mo. Di bali po, itay. Ang mahalaga, malakas ang pangangatawan natin. Kahit mahirap lang ang buhay natin, wala tayong problema. Nakakakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw. Oo, anak. Sandali lang. Maiwan muna kita dito. Pupuntahan ko si Mr. Galang. Marami na raw siyang ipaparepair na appliances nila sa akin. Sige, itay. Mag-ingat po kayo, ha? Sige. Ano kaya ang nangyari kay Puldong? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.